kaisipan, nag-iiwan yan ng marka, no, sa ating spirito or sa ating kaluluwa. Kapag ito'y tumatak, it becomes your belief. It becomes your belief. So, pakinggan natin to, no? Ang demonyo po, ba't kayo tumitingin sa katabi nyo? Sabi ni isa, ang kaaway po ay nagagapi lang tayo or can only deceive us in the area of our life, that we are ignorant of the Word of God. Ulitin ko, no? Ang kaaway po ay naloloko lang tayo kapag dun sa area ng buhay natin na wala kang alam sa salita ng Diyos. Kunyari, sinabi sa iyo ng kaaway, mayroon kang sakit, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling. Kung hindi mo narinig yung by His stripes, I am healed, no? Na lahat na ito ay pinagaling na ng Panginoon. Maluloko ka niya. Pero kapag ikaw ay may sakit at narinig mo yung tinig na yon, anong gagawin mo sa kanya? Get thee behind me, Satan, or I rebuke you in the name of Jesus. The Word of God says, I'm healed by His stripes, I'm healed, no? So hindi kanya maluloko. So ang gagawin niya, magba-back off siya. Back off siya. Hahanap na naman siya ng area ng life mo. Na hindi ka founded o rooted sa Word of God. Alam niyo ang ibig ko sabihin dito? Dapat ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuloy-tuloy. Para every area ng life mo covered. Pagka sinisipat ka ng kaaway, saan ba ako papasok dito? Puro bakod ng salita ng Diyos. Wala na siyang, kasi ang kanyang powerful weapon is lie. Yung kasinungalingan, no? Yun ang kanyang malakas na panggapi sa mga tao. Yung kaya tingnan niyo po, laging pag nakakarinig tayo ng mga negative thoughts, no? Laging tatandaan niyo, lalo na kung bulong ito ng kaaway, laging kabaliktaran 'yon na meron ka na. Naunawaan niyo? Pagka sinabi ng kaaway, you're not healed. Ano yung kabaliktaran nun? Forever ka nang mahirap. Hindi ka na aasenso. Anong kabaliktaran nun? Ha? Aasenso ka. Kasi lie nga eh. Lie nga lagi. Nakukuha nyo? So, ganun yung kaaway. So, alam niyo, pagka ang isang tao o isang Kristiyano ay merong bondage, yung, let's say, addiction, no? Addiction. Hanggang ngayon, hindi makawala sa bisyo, no? Hindi siya makawala sa bisyo. It is because meron siyang pinapaniwalaan na nakasinungalingan sa kaaway. But when the truth is revealed in that area, nagkakaroon siya ng deliverance, no? Naikwento ko na to sa inyo, but for the sake of you here, meron kaming kaibigan na hindi siya, tawag dito, yung small group leader na, no? Isa na siya sa core ng kanilang simbahan. Malaki yung simbahan nila, pero walang nakakaalam. Ang nakakaalam lang na hindi siya makawala sa paninigarilyo ay kami lang na kanyang mga kaibigan, mga barkada, no? So, lagi namin sinasabi sa kanya, hilan mo na yan, kasi hindi naman kailangan yan eh. Ang kanyang sagot sa amin ay, okay lang to, Brad, kasi kayo naman nagkakape, di ba? Nagkakape naman kayo eh. Masama yung kape, may caffeine yan, masama sa puso yan. Ito, ganun din. Pareho lang tayo, di ba? Pareho lang tayo. Gumagawa ka ng isang hindi maganda sa health mo at ako naman ay ganito. So, patas lang tayo. So,
ngayon, ganyan yung kanyang paniniwala. The lie, no, na pinaniwalaan niya sa kaaway. One time, doon sa kanilang church, merong construction. Ano kasi ginagawa yung church nila. So meron siyang sulok doon. Meron siyang sulok na hindi alam ng kanyang mga kapatid. Nakakalagtas siya ron. Doon siya nagsisindi, no? Habang yung ibang churchmate niya nagkukwentuhan sa labas. Sisindi siya ron, no? Habang sisindi siya. Sabi daw sa kanya ni Lord, bakit hindi ka lumabas doon sa mga kapatid mo at doon ka magsigarilyo? Total, para ka lang naman nagkakape. Kapag ka nagkakape ba yung mga kapatid mo, nagtatago sila sa'yo? Oo nga, no, Lord. Oo nga, sabi niya, bakit ako nagtatago kung hindi masama to, no? Nagkaroon siya ng revelation, no? Nagkaroon siya ng revelation. Alam niyo, nakawala siya sa paninigarilyo because of that revelation. Yung lie sa kanyang buhay, natakpan yon. Sinimentohan ng Espiritu Santo hanggang wala na makapasok na lie ng kaaway. Kasi may pinaniwalaan kang may pinaniwalaan kang kasinungalingan, no? Minsan, sinasabihan na tayo na kunyari, in the area of diet, no? In the area of diet. Minsan sinasabihan na tayo, anak, wag ka nang kakain ng taba ng baboy, no? Kasi masama yan, Masama yan. Kaya, anak, wag ka nang kakain ng balat, no? Hindi, kailangan din naman ng oil sa katawan, yung belief mo, no? Hindi, kailangan din yan para, kailangan din ng katawan natin yan. So, yun, ang ginagawa mo, hindi ka nakikinig. Ningangasab mo yung taba ng baboy, ganyan. Tapos, minsan, tinatanong natin si Lord kung, Lord, bakit ako nagkasakit? No? Ba't ako nagkasakit? Pero hindi mo alam, may pinapaniwalaan kang kasinungalingan ng kaaway. So, alam niyo, minsan, maski ang tao po, this is what I experienced, no? Ang tao, maski merong, kunyari may in-invite kayo dito na hindi pa Kristiyano, na merong, kunyari possess siya ng evil, no? Possess siya ng evil. Pero minsan, maski walang deliverance session, basta constant yung pakikinig niya ng salita ng Diyos, alam niya nagkakaroon siya ng deliverance. Alam niya kung bakit? Yung mga dating natutunan niyang lie, napapakinggan niya sa salita ng Diyos at unti-unting nagkakaroon ng paniniwala yung kanyang kaisipan at nagkakaroon ng deliverance siya. Hindi niya alam, isa-isa yung demonyo lumalabas sa kanyang katawan. It is because of the truth of the Word of God is preached, no? And shared. So, ewan ko kung nakita niyo ito sa post ko, but every time na nagagawa ko ng sermon, pag nagpapahinga ako, I just put something sa aking status. The mind is the doorway to our heart. Whoever possesses it, possesses our heart.